committee nung Pebrero pa, no? Mm. Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo galing na sa posisyon na yan, sa tingin nyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi to agad na nagawa na gano'n, nasa proseso naman yan? Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung nirefer niya. Noong araw din na yun. O, ibig sabihin, nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Mga senador kung hindi ituloy ang impeachment trial ayon sa mga kongresista. Hindi rin daw maaaring ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara. Narito ang agenda report ni Zandro Otrona. Bukod sa plano ng ilang senador na ibasura na ang impeachment case ni VP Sara, may mga balitang ibabalik daw ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. Ngayon ko lang nabalitaan yan na ibabalik. The House of Representatives has fulfilled and complied with its mandate given to us by the Constitution. So that's what we stand on up to now. Representative Rolando Valeriano on September 3, 2024, and the motu proprio inquiry on the manifestation of Representative Jinky Luistro. Is there second to the motion? Duly seconded by Honorable Crispin Remulla. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The end is near. So allow me to deliver my last speech. Mamimiss ko kayo lahat. Lahat na ating mga kasamahan. Okay, so we will be terminating this joint committee hearing on the part of the Committee on Public Order and Safety. This joint committee hearing is now terminated. On the part of the Committee on Public Information, this committee hearing is now terminated. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na naman. Ibang university ay nakikialam na naman. Oo, sa bagay. Oo, marami dyan sa kanila eh. Oo, ibang university, mantakin mo, makikialam kayo. O baka naman may ilan lang sa inyo, nadadamay lang university nyo. Diba? At article of impeachment, ibabalik. Wow. Kwento yung sa pagong. At meron ditong statement, o meron na naman pronouncement dito. Iba ang tono. Sa bagay. Oo, baka mamaya, yung panahon na nangangampanya ka, sumisegue ka na yung impeachment ay hindi makatarungan. Political process. Ngayon, eto, iba tono. Nagbigay na ng boses. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. Sabay, share mo na rin. Subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-bell all nyo po para meron kayong notification everyday. At sumuko na ho yung mga bakulaw na nagtatalo. Tinerminate na nila kung ano yung ginawa nila kay BP Sara. So mamaya, abangan natin sa dulo ng ating video, kayo ang nagsimula. Tapos iti-terminate nyo. Ganun-ganun na lang ba yun? Pinahiya nyo yung tao, ginawa nyo ng kwento, tapos bandang huli, pag nagtatalo kayo, terminate nyo kung ano yung pinag-usapan nyo dyan. Napahiya ho si BP Sara. Tapos terminate lang. I move to terminate. Wow. Ito simulan na natin to. Motion. Emotion damage. Matatandaang naglabas ng isang open letter ang University of the Philippines College of Law hinggil sa pag-usad ng nakabingbing impeachment trial ni Vice President Sara. Saad ng nasabing liham nitong Huwebes, June 5, 2025, ang kanila umanong grave concern sa nakaambang na pagbasura umano ng impeachment ng Vice President. Dagdag pa ng UP College of Law, labis daw silang nababahala sa naturang banta na maudlot ang impeachment dahil nais daw nilang makita ang mga ebidensya, depensa ni Vice President Sara at upang masaksihan umano ng taong bayan ang pagkilos ng pamahalaan. Ayaw pa nila sa Senado, let the truth unfold. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitution and duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Duterte. Grabe nga nila kung silipin ang naging confidential funds ni Vice President Sara na 125 million pesos. Pero ibinahagi ni Ms. Surganto Sasot
na bakit tahimik ang UP College of Law sa unliquidated people's money ng UP system. Yun. Ang problema kasi, baka may utos na naman sa kanila o atakihin si VP Sara. Ito kasi nagiging problema eh. Pondo lang ni VP Sara, doon sila nakatutok. Pero yung pondo ng iba at nakararami, hindi nila pinakilaman. Wala silang ingay, wala silang ngaw-ngaw. Halatado eh. Diba? Confidential fund versus flood control project. Magkano difference? Sige nga. Confidential fund ni VP Sara, PhilHealth na dinorobo, magkano difference? Sige nga. Confidential fund ni VP Sara at yung resource ay yung reserve gold, magkano difference? Bakit kay VP Sara lang kayo lagi nakatutok? Hindi yung tutukan, si bungit-ngit. Diba? Kukulit nyo. Hindi pa kayo natapos, nagtatalo na nga kayo. At ito, meron naman kayong ibang utos na naman ang boss. Ito na naman, may kasama naman taga university. Ano na naman ito? Confidential fund, sinagot na ng COA. Sinagot na